Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, nagblebak-lebak na daw with evidence. Panalo na naman si Digong. Duterte panalo na naman kasi ang ICC no comment. Nagsalita na ang ICC. Kundi statement nila hinggil sa ang tawag dito, pinapa-fake news or pinapakalat ng mga sabog na meron daw warrant of arrest si Pangulong Duterte kahapon, ngayon, magpakailanman until now. Matagal na yung mga sinasabi nila, no? June, July, last year. Ewan ko ba, oy? Kahapon lang parang panggulo lang ang istorya na yon kasi hindi na makontrol ang OFW sa Hong Kong kung saan thousands of Filipino overseas workers gustong sumali sa pasasalamat ni Pangulong Duterte sa kanila. So tawag dito, para pang iskandalo or pang pagulong istorya ay pinapakalat nila may warrant of arrest si Digong para mahati ang tawag dito, ang pag-uusapan kahapon. Pero kahit meron ganon hindi pa rin trending pa rin si Digong, trending pa rin si Bibi Sara. Ngayon ay nag-comment na ang ICC. Ano ang sabi nila? No comment. So it means fake news. 'Di ba? Ito ang sabi ng ICC, kabibigha ito. ICC, no comment on reports of arrest warrant versus Rodrigo Duterte. From ABS-CBN News, Adrian Ayalin and Luigi Abanto ang nag-report nito. No comment on reports on warrant of arrest versus Rodrigo Duterte. Pakita ko sa inyo yung nabasa ko. Parang baka sabihin yung gawa-gawa ko lang naman yan. Dinadamay ko pa ang ABS-CBN. Eto na. Yan. So, kita nyo na. Kita nyo na, no? ABS-CBN yan. Diba? No comment on reports of arrest warrant versus Rodrigo Duterte. So, basahin natin, kabibig, kung ano ang laman. Ito ang laman, kabibig, ha? Basahin natin. The International Criminal Court's Office of the Prosecutor, OTP, on Monday refused to address reports on the supposed arrest warrant issued against former President Rodrigo Duterte. So ayaw nilang magkomento. ICC arrest warrants are confidential and a separate announcement would be made to unseal the warrant to make it public. National Union of People's Lawyers, National Capital Region Secretary General Attorney Cristina Conte. So, si Conte ang nagsabi na yung warrant of arrest confidential yan. So, hindi basta-bastang i-report yan. So, kung gusto malaman kung sino yung bibigyan ng warrant of arrest, magkaroon ng separate announcement. Hindi yung basta mo lang mababasa sa mga news articles na merong 7,000 na mga pulis ang nakaantabay para dito para hulihin si Digong, or sa isang news outlet or di umano sa social media na mayroon ng warrant of arrest. So si Conte, sinumpalpal niya ang mga nagpapasabog ng fake news kasi ang ICC, confidential yung warrant of arrest na i-release nila. The ICC Office of the Prosecutor does not comment on ongoing investigations and has no comment on these reports. Walang komento kasi kung fake news. Kasi kung meron silang komento, so it means meron talagang warrant of arrest. Pero wala kasi. So it means fake news. Confidentiality is a crucial part of our work and is essential to protect the integrity of investigations and to ensure the safety and security of victims, witnesses, and those with whom the office interacts. Yun pala. This investigation focuses on crimes allegedly committed on the territory of the Philippines between November 1, 2011 and 16 March 2019 in the context of what's called War on Drugs campaign. Okay. She also, sinabi niya, malaki rin, hindi pala ito.
sabi ni Conte na, ang tawag dito, ICC assistance to counsel na lawyer presenting some drug war victims told ANC on Monday that the circumstances since 2024 were nonetheless prime for the issuance of arrest warrant for Duterte. Pero wala pa rin. Diba? She also noted that the International Criminal Police Organization or Interpol has a sub-bureau in Hong Kong, a special administrative region of China, where Duterte meet on Sunday with overseas Filipino workers in a Thanksgiving event. The ICC has no police powers and relies only on countries' law enforcement agencies allied to the Interpol to arrest and detain suspects. Meanwhile, a political analyst said Duterte could have a prior knowledge that a warrant of arrest has been issued by the ICC, which could have prompted him to leave for Hong Kong and that his return might not be soon. Ako, grabe naman. Sinabi nga ng ICC na no comment. Kasi yung warrant of arrest is confidential. Sabi ni Ronald Llamas, malaki rin posibilidad na kaya umalis si Digong ay may nagsabi sa kanila na meron na siyang international warrant. Kaya pwedeng hindi na bumalik si Digong. Nag-meet and greet nga siya sa Hong Kong. Yung China, miyembro ng Interpol, kaya isa sila sa unang makakaalam na merong international warrant. Hindi malayo na sila ang magsasabi kay Digong na umalis na sa Pilipinas dahil may international warrant. Hindi yun nakakagulat na ako. Ang utak mo talaga kung ano-anong mga imahinasyon, Llamas ang nasa utak mo ngayon. Protektahan siya ng China. Ito talaga ang gusto lang sabihin ba na ang mga Duterte ay pro-China. Di ba mga kabibig? So ngayon, ang ICC nagsalita na anong tawag dito? Wala. No comment. Kasi ang ICC warrant of arrest is confidential. Hindi pwedeng basta kung ano-ano lang sasabihin. Si Attorney Harry Roque, mga kabibig, sabi niya, nag-check ako sa database ng Interpol. Wala pong red notice alert si former President Rodrigo Roa Duterte. In any case, kung mayroon man, hindi po yun international warrant of arrest. Batas Pilipinas pa rin ang basihan kung susundin ang red notice na iyan para sa kaalaman ng lahat. Diba? Ano na yung reaction ngayon? Walang red notice sa Interpol. At, ito ba kabibig? Si Presidential Communication Undersecretary Claire Castro, sabi niya, no official communication yet on the alleged warrant of arrest issued against former President Rodrigo Roa Duterte. Pero kahapon, grabe yung mga yung kadramahan niyo. Diba? Oo. Grabe, Kasi nasupalpal kayo ni Minardo Guevara, ang Solicitor General. Sabi ng Solicitor General, we have not received any notice or communication from the ICC regarding this matter. Our DFA is the official entry point for any such notice or communication as a matter of diplomatic courtesy. So wala talaga, 'di ba? Pero yung iba dyan, nako, sabi ni PCO Office Secretary na si J. Ruiz. We heard that an arrest warrant has been issued by the ICC against we heard, chismoso lang ang peg. The government is prepared for any eventuality. So it means si J. Ruiz, hindi niya alam ang proseso ng warrant of arrest galing sa ICC. So, sinumpalpal agad siya ni Minardo Guevara na we have not received any such notice for ICC. So, dapat sana na mas unang nakaalam ito si J. Ruiz, mas una siyang nagsiliksik before siya nagbigay ng kanyang statement. Di ba? Hindi ka pwedeng magbigay ng statement kung ano-ano lang na we've heard. Dapat, before mo siya i-announce, ay meron ka ng solid evidence, meron ka ng solid data to back up your your statement. Kung wala kang solid ebidensya to back up your statement, ay huwag ka na lang magsalita. Hintayin mo na lang na merong mag-confirm, merong magsabi, di ba? Kaysa na-shock ang mga tao. Sino kaya ang fake news peddler dito? Di ba ito silang ito sila nag-coordinate? Delikado ang bayan nito pag sila din nag-uusap. Kaya nga, dapat, J. Ruiz, before ka magbigay ng statement hinggil dito kahapon, ay dapat nakikonnect ka sa DFA, 'di ba? Sa kay Conte
na siya ang anong tawag, siya naman ang tawag dito tawag dito si Attorney Cristina Conte, siya ang National Union of People's Lawyers, National Capital Region Secretary General sa ICC. So dapat nakikoordinate ka or maghanap ka ng way kung paano mo makuha ang importanteng reaction or data or papeles hinggil sa warrant of arrest ni Digong. Hindi yung we've heard, parang hindi ka panipaniwala. Parang sumuso lang ang dating Jerois. 'Di ba mga kabibig? So, yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. As of the moment, sinabi talaga, dito ito kabibig ICC Office of the Prosecutors refused to address reports of an arrest warrant issued versus ex-President Duterte. It means, no comment. It means, hindi pwedeng magsalita ng ganun-ganun lang. Ito, Siyempre, di naman need to announce the approval or release of an arrest warrant to prevent the subject from preparation, escape, or hiding. Ungas ba sila? So, dapat daw hindi makakaalam yung bibigyan ng warrant of arrest. Ito pa. Invoking at Philippines as a sovereign nation, ICC has no jurisdiction over the Philippines. Therefore, Philippines is not obliged to act as in we are still member of the ICC. So whatever demand from ICC, it depends on our objectivity, or shall we say subjectivity. For those people commenting here, ICC's Office of the Prosecutor never admit or nor deny of the arrest warrant. They simply refuse to address. It only means one thing. There is really warrant of arrest. Hindi na nag-deny, ayaw na mag-comment, para daw, meaning andyan, meron talagang anong tawag dito, warrant of arrest. Sa mga umaasa dyan na hindi maaresto ang tatay nyo na si Digong, ba in 3 to 6 months maubos ang problema ng palabas sa pag-upo hanggang paasa lang talaga, masikip pa naman mabigo dahil pinaasa ka. That's speculation. Question, are they allowed to do that? Our justice could not even convict him. Trial by publicity is a mere chismis in a bigger platform. Also, Philippines, I think, it's not a member of ICC or even recognizes ICC. Diba? Ganun mga kabibig. So, hintay-hintay lang tayo kung ano ang magiging update nito. Kung makukulong ba si Digong, maaresto ba si Digong ng warrant of arrest galing sa ICC, pero ang ICC no comment sa issue na ito. So, it means pwedeng fake news, pwedeng totoo, pwedeng hindi, pwedeng may pinagtatakpan. Kasi sabi nila, arrest warrant from ICC should be confidential. So kung gusto nilang i-publicize, kailangan nilang mag-separate announcement to unseal the warrant to make it public. Yun ang sabi ni Attorney Cristina Conte. So ano ang inyong comment tungkol dito? Naniniwala ba kayo na may tinatago or merong warrant of arrest si Pangulong Duterte from ICC? Based kay Attorney Roque, tinignan niya sa Interpol, yes, walang red notice alert para kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, fake news yun, di ba? Ito dinumog ng mga OFW si Digong at Sara, pero never yung naging angle ng news kasi very impactful for the PDB laban at tiyak na masasaktan si BBM at Romualdez. Pero yung warrant of arrest na fake news naman na kesyo tumakas daw, alam naman nila na may event sa Hong Kong as repeatedly announced SMNI, ginawa pa rin ng mali siya. Ganun talaga, gusto nilang matabunan itong meet and greet din Digong sa Hong Kong. 'Di ba? Bakit natatakot kayo, may kasalanan kayo? Kung wala, bakit takot? Nakasimple lang naman. 'Di ba? Si Digong ready siya. Hinihintay na niya ito, sabi ni Digong 'yan. Nakalimutan mo lang, sabi ni Digong yan hinihintay na niya yung ICC, di ba? Nasaan ba yun? Ito ang sinabi ni Digong tungkol sa ICC na kung saan matagal na niyang hinihintay yung ICC report. So, yun lang kabibig ang ating latest lebag-lebag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Basta, hindi klaro na merong warrant of arrest galing sa ICC kasi yung ICC, si Attorney Conte, sasabi na no comment. We don't want to give comment regarding on this issue. Sure.
Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.